Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga kagiliw na tagapakinig. Ako si Sandro, at ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko noong nakatira pa ako sa lugar ng Agkokok. Ito ay isa sa mga lugar sa Tapas sa probinsya ng Capiz. Nangyari ito taong 1970. Dati akong nakatira sa bayan ng Dumalag, kung saan nakatira naman ang aking mga magulang. Tubong Dumalag ang aking ina, samantalang ang ama ko naman ay orihinal na naninirahan sa Agkokok sa bayan ng Tapas. Napakasipag ng aking ama. Pero kaakibat ng pagiging masipag nito, ang pagiging lasinggero at sugarol. Kaya parang wala ring napupunta ng kanyang pagsisikap. Pero ganun pa man, responsable ito sa tahanan. Bago ito makipag-inuman o di kaya ay pumunta sa sugalan ay sinisigurado muna nitong may pagkain kami at may uulam nun. Si tatay din ang bumibili ng lahat ng pangangailangan namin sa bahay, kung kaya't kapag nagbibigay ito kay nanay ng pera, konti-konti lang. Tanging pambili lamang nito ng kung ano ang kulang sa bahay. Ganun pa man, naitatabi pa rin ito ni nanay sa kadahilan ng sinisigurado ni tatay na kompleto ang mga kagamitan sa bahay bago ito umalis. Hanggang sa isang araw, may dinala si tatay na isang lalaki sa bahay. Ipinakilala niya itong Nelson. Kasamahan niya umano sa pagsasaka sa isang palayan. Dahil sa mabait naman sa amin si Nelson, naging malapit ito sa pamilya, maging sa aming ina. Dalawa pa lamang kaming magkapatid noon ni Elena. Hindi na nakapagbuntis pa muli si nanay dahil ayaw ni tatay ng maraming anak. Palaging pumupunta si Mang Nelson sa bahay. Nung una ay palagi itong pumupunta kapag naroroon si tatay. Pero kalaunan, kahit wala ang aking ama sa bahay ay palagi pa rin itong naroroon. Hanggang sa naging araw-araw yon. At kapag nasa bahay ito, ay binibigyan kami ni nanay ng pera at inuutusan na bumili ng kung ano-ano. Pinapalaro din kami nito sa labas na siya namang nagustuhan naming magkapatid. Hanggang sa isang araw, narinig namin ni Elena na nag-aaway na sila nanay at tatay. At ang kanilang pinag-aawayan, si Mang Nelson. Dahil sa bata pa lamang kaya wala kaming maintindihan sa kung ano ang dahilan ng kanilang away, kaya hindi na pumupunta si Nelson sa bahay magmula noon. Yun nga lang talaga, Sir Seth. Kapag wala naman si tatay sa bahay, umaalis si nanay. Pero hinahayaan na lamang namin ito. Isang araw, habang nasa sabungan sa sentro ng sitio kung saan kami nakatira, may nag-aaway. Nagtatakbuhan ng mga tao palayo. At dahil alam kong naroroon si tatay, kaya pumunta ako doon para alamin kung nasa maayos ba itong kalagayan. Pero pagkarating ko, Sir Seth, dun ko nalaman na ang pinagmulan ng gulo ay si Nelson at ang aking ama. Ang malala pa, kitang-kita ko kung paano tinaga ni Nelson ang leeg ng aking ama. Tumilapon ang ulo nito. Gumulong sa palayan. Takot na takot ako nun. Siguro sa trauma, nanginginig akong nagtago sa isang malaking puno ng mangga. Ganun na lang ang gulat ko nang mula sa malayo. Nakita ko si nanay na nanonood sa nangyari. Tumakbo ako papunta kay nanay, na noon ay kasama niya naman si Elena. Pero nakita kong lumapit sa kanila si Nelson habang may dugo pang kamay nito. Hindi na ako tumuloy nun. Lalo na nang makita kong binigyan pa yun ni nanay ng jacket na para bang gusto nitong itago yung duguan na kamay nung Nelson na yon. Gumapang ako sa lupa hanggang sa makarating ako sa palayan at doon ay tumakbo na ako pauwi sa bahay.
Wala akong tigil sa pag-iyak nun. Pero dahil sa wala naman kaming kapitbahay na malapit ay wala akong malapitan at mahinga ng tulong. Hanggang sa dumating si Nanay at Elena. Tulalang-tulala ang kapatid ko. Hindi ito nagsasalita. Hindi rin umiiyak. Samantalang si Nanay naman ay nililigpit nito ang aming mga damit. Ayon sa kanya, sasama kami kay Nelson sa pag-alis nito. Habang nasa silid si Nanay ay hinawakan ko ang kamay ni Elena at tinakay ito sa paglabas ng bahay. Hindi naman pa rin nagsasalita ang kapatid ko pero sumusunod dito sa akin. Mabilis kaming pumunta sa kalsada nun. Nag-abang ng masasakyan. Alam ko naman kung saan ang lugar nila lolo at lola sa Tapas. Doon ko balak pumunta. Sa awa ng Panginoon ay nakahanap kami ng masasakyan, Sir Seth. Tinanong pa ako ng driver kung saan kami pupunta. Sinabi ko namang sa Tapas yon. Nang siningil kami nito ng pamasahe, binigay ko ang pera ko. Hindi ko na nga lang alam kung magkano yon. Pagdating sa bahay ng Tapas ay nagkataon naman na naroroon ang kapatid ni tatay na si Tio Manuel. Kilala ko ito gawa ng 3 beses na rin itong pumunta sa bahay. Nilapitan ko ito at kinalabit. Tio, ako si Andrew. Nakilala mo ba ako? Sinong kasama ninyong pumunta dito? Nasaan si Kuya Edu? Nang tanungin niya yon ay doon ko na hindi napigilan ng umiyak. Sabay sabi ko dito nang, iuwi niyo na po kami kay na Lola, Tio. Huwag niyo na kaming ibigay kay Nanay. Takang-taka si Tio Manuel nun. Dahil sa nakita nitong trauma at takot sa mukha namin, kaagad naman kami nitong isinakay sa kanyang kangga. Binilhan pa kami nito ng tinapay at ng inumin para may makain kami ni Elena sa daan. Mahigit 8:00 na ng gabi nang makarating kami sa lugar nila sa Agkokok. Doon ay sobrang gulat ni na Oyang Doray at Oyong Moroy nang makita nila kaming kasama ni Tio Manuel. Nagmano naman kami ni Elena sa dalawang matanda pero hindi pa rin nagsasalita ang kapatid ko nun. Nang tinanong kami ni Oyong kung ano ang nangyari, doon ko isinalaysay kung ano ang nakita ko. Doon na rin umiyak ng malakas si Elena habang sinisigaw ang pangalan ni tatay. Napayakap sa amin si Oyang. Sina Oyong at Tio Manuel naman ay napamura na lamang sa nangyari. Gusto pang lusubin ni Tio Manuel si Nanay sa bahay ng dumalag pero pinagbawalan na ito ni Oyong. Sabayan mo ng utak yung tapang mo, Manuel. Huwag puro tapang lang. Ayon pa kay Lolo, mapapahamak lamang si Tio Manuel kapag sumugod ito sa lugar dahil sa purong kamag-anak ni Nanay ang nakatira doon. Kaya hindi na ito tumuloy pa. At dahil sa wala namang imbalsamo ng mga panahon na yon, kaya sigurado sila Oyong na inilibing na si tatay ng kung sino man ang nakakita sa kanya. Napayak na lamang ako sa awa sa aking ama. Para lang siyang hayop na pagkatapos patayin, iniwan lang. Pero dahil sa batang edad ay wala namang akong magawa nun. Ganun pa man ay hindi ko maialis ang galit sa aking ina. Ang buong akala nila Oyong at Oyang ay pupuntahan kami ni Nanay sa Tapas pero wala ding ganong nangyari. Para bang tuluyan na niya kaming inabandona ni Elena. Pasalamat na lamang ako at unti-unti nang nakakapagsalita ang kapatid ko nun. Hanggang sa tumagal na kami sa Tapas, nakapag-asawa na si Tio Manuel. Ako naman ay nagtatrabaho sa Kaingin kasama si Oyong Moroy. Minsan ay si Tio Manuel din. Sa tagal ng pananatili namin sa lugar ay nagkaroon ako ng mga kaibigan. Sila Pidik, Roque at Topper. Kaming 4 ang laging magkakasama. Si Elena naman ay naisipan kong paaralin. Dahil kaisa-isa ko lamang itong kapatid at babae pa, kaya ayaw kong lumaki itong walang pinag-aralan. Di bali ako, kayang-kaya ko mabibigat na trabaho para mabuhay. At dahil may kalayuan ng paaralan sa aming tinitirahan ay pansamantalang naninirahan si Elena sa bahay ni Tio Manuel.
Lumipat kasi ang mga ito malapit sa sentro kung nasaan ang paaralan na yon. Nagtitinda yung asawa nitong si Tia Alicia ng mga lutong ulam. Kaya tinutulungan na rin ito ni Elena. Isang araw, umalis si Pidik. Sinabi niyang pupunta siya sa lugar ng kanyang lola sa Dingle, sa Iloilo. Tumagal siya doon ng 1 linggo bago nakabalik, at sa pagbalik nito ay may kasama na itong ayon sa kanya ay pinsan ng kanyang ina. Pinakilala niya ito sa amin sa palayaw na Alog. Ayon dito ay ipinanganak kasi ito at lumaki sa Manila, at nang umuwi sa Dingle ay nagtatagalog. Kaya ayun, Alog. Maayos naman itong nakisama sa amin kaya wala namang problema. Nakikisali rin ito sa trabaho namin sa Kaingin, kaya humanga ako dito dahil wala itong pili sa trabaho. Para bang hindi ito napapagod. Pero may napansin akong kakaiba kay Alog. Aktibo ito sa umaga at sa hapon. Yun bang mula alas 4 hanggang alas 6. At kapag mataas ng araw ay ayaw na nitong nagtatrabaho. Magtatrabaho na naman ito ulit kapag wala ng araw sa hapon. Sa bagay, sino nga bang may gusto na magtrabaho kapag mainit, diba? Wala nga lang tayong magagawa kundi magtrabaho. Dala ng matinding pangangailangan. Kaya humahanga ako kay Alog kasi nagagawa nitong matapos ang trabaho kahit sa madaling panahon lamang. Palaging pumupunta si Alog kina Rocky at Topper. Pero sa bahay nila Oyong Muroy kung saan ako nakatira, ay hindi ito lumalapit man lamang. Hindi ko rin naman ito masisisi kasi nasa sentro kasi ng 3 bahay ang bahay nila Roque. Kaya kahit ako man ay laging naroroon. Ganun pa man, magkalapit lamang kasi ang aming bakuran. Isang hapon, napag-usapan naming magkakaibigan ng mga aso. Marami pa kasing baboy ramo sa kagubatan ng mga panahon na yon. Pero hindi kami madalas pumasok sa kagubatan o umakyat man sa mataas na kabundukan. Gawa ng, alam niyo na, baka matsyempoan naming nagsasambuha mga rebelde at sundalo. Mahirap na maipit sa laban. Ganun pa man ay may mga panahon na tahimik ang parehong kampo kaya nagkakaroon kami ng oras sa pangangaso nun. Hindi rin kami takot sa mga rebelde. Hindi naman kasi nananakit ang mga ito ng mga taong naninirahan sa lugar. Hingalang paminsan-minsan, dumadaan ang mga ito sa bahay para manghingi ng ayuda. At para makaiwas sa gulo ay naghahanda na lamang kami ng iba't ibang makakain para ibigay sa kanila kapag dumadaan. Binigyan ako ni Oyong Muroy ng sibat nun. Pag-aari daw ito ni tatay at hindi yun basta-basta sibat dahil binasbasan daw yun ng buhay na salita. Dahil hindi lamang gamit sa pangangaso ang sibat na yun. Gamit din umano yun panglaban sa mga malaing ginhawa. Ang malaing ginhawa sa amin sa salitang panay ay yung mga nilalang ng dilima. Lalong-lalo na mga aswang. Binigyan rin ako nito ng langis na pangontra sa aswang kaya napangiti ako dito at napasabi ng, "Yung, mga ngaso kami. Hindi kami mga hunting ng aswang." "Bah, mali mo naman apo. Minsan nga akala mo kaibigan mo ang kasama mo yun pala malaing ginhawa. Kaya huwag kang pakakasiguro Mas maganda na yung handa sa mga mangyayari." Nakangiti ito, pero alam kong may laman ang sinasabi nito noon. Maya-maya pa tinawag na ako ni Rocky kaya mabilis na ako nagpaalam kay Uyang at Uyong. Habang naglalakad kami paakyat sa bundok, umiba ang timpla ni Alog. Tahimik lamang ito at hindi nakikipagbiruan sa amin. Samantalang kaming apat ay walang humpay ang usapan at tawanan nun. Nang kinausap ito ni Pidik at tinanong ng, "Tiyo, tahimik ka yata." Pabalang itong sumagot. "Bakit? Kabilang ba ako sa pagkakaibigan niyo?" Nagulat naman kami sa sinagot nito. Naisip namin na baka pagod lang ito o hindi kaya may problema. Lalo na't unang beses lang ito sumama sa amin sa pangangaso. Kung kaya't hindi na lamang namin ito pinansin pa.
Hanggang sa nakarating na kami sa pinupuntirya naming lugar at mansig-abang na kami ng mauhuling hayop nun. Nang walang ano-ano, may naririnig akong pagkabali ng maliliit na sanga. Nangangahulugan itong may hayop sa malapit. Depende na lamang kung ano ang unang lumapit. Kung bayawak ba o baboy ramo. Minsan ay may usa ding nahuhuli sa kagubatan, kung kaya't sinipat kong mabuti ang lugar kung saan may naririnig akong mga maliliit na yabag. At nang makita kong isa itong baboy ramo, dali-dali ko itong inasinta ng dala kong sibat nun. Natamaan ko ito sa panghuling hita. Kaagad naman itong natumba nang umepekto ng laso na galing sa halaman. Ang laso na ito galing sa halaman na kapag pinahid sa kahit na anong uri ng sandata, ginamit sa tao man o hayop nun, ay saglit na mawawala ng ulirat ang tinamaan. Pero hindi rin magtatagal yung bisa nito. Magigising din ang tinamaan ng bisa ng laso na yon. Dali-dali kong tinalian ang baboy ramo na nahuli ko. Ganun na lamang ang tuwa naming magkakaibigan dahil malaking baboy ramo yon. Lumapit din naman sa amin si Alog at nanood ng huli ko. Tinanong ko ito kung gusto niya rin magsubukan yung pana. Ngumisi ito na tila ba may pumasok sa isipan nito. Natuwa na rin kami dahil nakita namin itong ngumiti na. Hanggang sa may isa sa mga yabag na naman kaming narinig noon. Doon na nagsalita si Alog na nga. Ako na yung huhuli ng paparating. Manood kayo ha. Kaagad itong nag-abang. Nang malapit na ang baboy ramo, nakasing laki din ng nahuli ko kanina. Nagulat kaming apat nang makita naming biglang tinalunan ni Alog ang baboy na para bang aso lamang yon. Kitang-kita namin kung paano nito sinakmal ang baboy. Pero nang humarap ito sa amin, sakal-sakal nito ang baboy ramo na yon. Gamit lamang ang isang kamay. Pagkatapos ay binali nito ang leeg ng kawawang nilalang na parang bumabali lang ng kahoy. Natulala kami nun. Nang muli itong tumalon ay doon na ito huminto sa harapan naming lahat. Habang nakangisi at nagsasabi ng, "Ano Andrew? May sinabi ba yung sibat mo sa akin?" Matalimang pagkakatitig nito sa akin habang parang namumula mga mata. Ngumiti lamang ako at tumiling sabay sabi ng, "Galing mo. Saludo ako sa galing at bilis mo." Dahil dalawang baboy ramo na ang aming huli kaya nagdesisyon na kaming umuwi na. Pero ang sabi ni Alog na mauna na kaming apat nun. Magpapaiwan pa siya sa gubat dahil gusto niya pang manghuli. Sinabi naman namin na hihintay na lamang namin siya pero hindi naman ito pumayag. Dahil sa kagustuhan itong magpaiwan kung kaya't hindi na lamang namin ito pinilit pa. Umuwi kaming apat na pinagtutulungang buhati ng dalawang malalaking baboy ramo. Habang naglalakad, nagwika si Pidik ng, "Napaka-weirdo ng tiyo, no?" Wika nito na parang natatakot pa sa kinikilos ng tiyuhin niya. Sinabi din ito na baka mamaya, totoo ang kuro-kuro sa lugar nila sa Dingle na isa itong aswang. At ito umano ang sumalo sa pagiging aswang ng kanyang lolo. Sinaway ko naman ito at sinabihang huwag niyang pag-isipan ng ganon ang kanyang tiyuhin. Pero sa kaibuturan ng isip ko, ay naghihinala ako na isa nga itong aswang. Dahil habang nasa malapit ito kanina, umapaw ang langis na nasa aking bulsa. Palagi kong daladala yon. Pinilit ko lang talagang indahin yung init ng langis nun. At dahil isang normal ako na tao kung kaya't hindi ako nasunog dito. Pero siguro, yung mga malalaing ginhawa, pag nabasa ng langis na ito, tiyak, masusunog ang mga yon. Maayos at ligtas naman kaming nakauwi ng gabing yon pero ganun na lamang ang pagkagulat namin. Nang pagkarating namin sa bahay nila Roque,
Naroroon na si Alognon at may dalawang baboy ramong daladala na siyang pinagtataka namin. Paano mo nagawa yan, Log? Tanong ni Topper. Ngumisi lamang ito at nagkibit balikat sabay sabi ng, paano ba yan? 4 na yung huli natin. Tag-isa na kayo. Magkasama naman kami ni Pidik sa isang bahay kaya ayos na kami. Di ba pamangkin? Tumangulang naman si Pidik dahil hindi nito alam ang kanyang isasagot. Dahil sa nangyari, dinala ko na lamang ang aking huli sa bahay na siyang ikinatuwa naman nila Uyong at Uyang. Nang gabing yun mismo ay nagtulong kami ni Uyong sa paglinis ng nahuli kong baboy ramo. Habang nag-aasikaso ng karne, ay sinabihan ko si Lolo na kung pwede ay lagyan muna ng sabulag ang bahay at iselyo para walang makakarinig ng aming usapan. Kaagad naman itong ginawa ni Lolo at nang matapos ito ay doon na kami nagsimulang mag-usap. Ikinuwento ko dito ang nangyari sa gubat at ang mga inasal ni Alog. Dahil doon ay sinabi ni Lolo na hindi nga normal na tao si Alog nun. Isa itong aswang kung kaya't kailangan ko umanong magdoble ingat. Hindi naman ito makakalapit sa bahay dahil sa mga pangontra na nilagay dito. Kinabukasan Sabado, walang klase kung kaya't pumunta sa bahay sina Tio Manuel, Elena at Tia Alicia. Samantalang si Alog naman ay nakatambay sa bahay nila Roque noon. Nasa bahay ako noon dahil kakatapos ko lang umigib ng tubig kung kaya't kaagad kong sinalubong sina Tio at kinuha ang kanilang daladala na mga kailangan namin sa bahay. Doon ko nakita si Alog na kaagad na lumapit sa bakuran at tinawag ako. Paglingon ko dito, Sir Seth, nabigla ako nang makita ko ang paglalaway nito. Nakatitig ito kay Tia Alicia na para bang may daladala si Tia nun ng nakakatakam na pagkain. Nagsabi na lamang ako ng, mamaya na pre. Dumating sila Tio at kapatid ko eh. Mabilis kong inalalayan si Tia Alicia sa pagpasok sa bahay. Pagkapasok nun, sinabihan ko si Oyong na nasa kabilang bakod lamang si Alog. May binulong-bulong si Oyong kahit umaga pa lamang yon. Pagkatapos sinabi ko kay Tio Manuel na pupunta pa sana ako sa inyo ngayon Tio eh. Nangaso kasi kami kagabi at marami kaming nahuli na baboy ramo. Tig-isa kaming 4. Ikinuwento ko rin dito kung paano ni Alog nahuli ang baboy. Pagkarinig nito sa sinabi ko ay napalingon ito sa akin at nagtanong kung sino ang nakahuli ng baboy na dinala ko sa bahay nun. Nang sinagot ko na ako, doon pa lamang ito napanatag. Ayon kay Tio, hindi namin alam kung ano ang klase ng karne ang maging kalalabasan kapag isang aswang umano ang nakahuli ng baboy ramo. Gulat na gulat ako nun. Kinahapunan, uwi sana si Tio Manuel sa Patag pero hindi sila pinayagan ni Uyong. Ayon dito, mas mainam na sa bahay na muna sila matulog at kinabukasan na lamang uuwi. Dahil si Uyong nang nagsabi kaya sinunod naman yun na mag-asawa. Hindi na rin nakalabas si Tia Alicia ng bahay ng araw na yon. Maging ako man ay mas pinili ko na lamang na manatili muna sa bahay. Total, wala pa naman akong kailangang gawin. Dahil ang mga pananim ko sa kaingin ay papasibol pa lamang at ang pag-ani ng mga gulay ay maaari rin namang ipagpaliban kahit isang araw lang. Napag-isip-isip naman nila Uyang at Uyong na sumama kina Tia Alicia sa pagbaba sa Patag nun. Kailangan naman nun ng iba yung pag-iingat at pagbabantay kay Tia. Gayong nasilayan na ito ng malaking ginawa. Paano ka dito, Apo? Hindi pwedeng maiwan ka mag-isa dito. Sabi ni Uyong. Huwag niyo na akong alalahanin yung. Kayang-kaya ko yung sarili ko. Para saan pa yung pagtuturo mo sa akin na gumamit ng pana at patalim kung mamamatay akong walang kalaban-laban, di ba?
Doon ay nakita ko si Elena na paiyak na naman. Tinanong ko ito kung anong problema. Yumakap ito at sabi, ayaw niya umanong magaya ko kay tatay. Ako na lamang umano ang natira sa pamilya niya kaya ayaw niya ako mawala nun. Noong mga panahon kasi na yun ay parang pabalik-balik pa rin yung trauma ni Elena. Niyakap ko naman ang bunso kong kapatid at ipinangako ko na lamang na walang mangyayaring hindi maganda at hindi na mauulit pang nangyari sa aming ama. Hinawakan naman ni Tio Manuel ang ulo ko at ginulgulo ang buhok ko nun. Kagaya ng bata pa lamang ako. Mabuti na lang pamangkin sa akin ka nagmana ng tapang mo. Wika nito habang nakatawa ng bahagya nun. Nako, mas matapang pa yan sa'yo. Pinagsamang ako at ikaw yan. Dagdag mo pa si Edu. Malamang ay trinaidor ang kuya mo kaya nadali yon. Kung harap-harapan lang yun, sigurado, kahit pa may armas yung kalaban, kayang-kaya makipagsabayan nun. Sabi ni Uyong. Tumawa na lamang ako ng mapakla dahil hindi pa rin nawala sa isipan ko ang nangyari sa aking ama. Kinagabihan, habang nakahiga sa upuang kawayan sa sala, rinig na rinig ko yung paghuni ng kung sinong nasa labas nun. Si Uyong at Uyang, pati na si Elena na noon ay nakayakap kay Uyang. Nasa lapag. Napag-isipan naming sama-sama na matulog sa sala. Samantalang sina Tio Manuel at Tia Alicia ay nasa silid kung saan ako natutulog kapag wala sila nun. Dahil sa narinig ay kaagad na pumasok si Oyong sa silid na tinutulugan ng mag-asawa. Bitbit ang siga na may insenso at kamangyan. Nilagyan rin ito ng palaspas ng niyog na may bindisyon ng mahal na araw. May dala-dala rin itong luya at langis nun. Pagpasok nito sa silid ay kaagad nitong hinipan ng luya si Tia Alicia na kung tawagin pa sa amin ay Tay Hop. Pagkatapos ay hinaplosan nito ng langis ang tiyan niya, maging ang sintido, ilalim ng tenga at mga pulso. Mabuti na lamang at maagap si Oyong dahil noong panahon na yon ay sumasakit na pala ang tiyan ni Tia. Nang magawa na ni Oyong ritual, nawala ang pagsakit ng tiyan nito. Pero ang kapalit nito ay tila ba nagwawalang tinig o tunog ng nilalang sa labas. Ang ginawa ko nun, Sir Seth, tinawanan ko ito at kinantsawan. Sinabi ko ditong, kilala kita. Pinagbibigyan lang kita sa masasamang titig mo palagi ah. Pag kinanti mo yung pamilya ko, aba, ibang usapan na yan, tol. Baka gusto mong umuwi ng walang ulo sa inyong demonyo ka. Matapos mahatid nila Oyong at Uyang ang mga bisita namin, Sir Seth, muling nabuhay ang galit ko sa aking ina. Gan na rin kay Nelson. Alam niyo kung bakit? Inalam kasi ng lolo at lola ko nun kung ano at sino ang pinanggalingan ni Alog. At sa maniwala man kayo o sa hindi, tiyuhin ni Alog si Nelson sa partido ng nanay niya. Naging tiyuhin din naman ito ni Pedek pero sa mother's side yon. At dahil sa nasaksihan nung Biyernes ng gabi, maging itong si Pedek ay nawalan na rin ng gana sa kanyang tiyuhin. Ganun pa man, kung totoo man ang haka-haka tungkol dito kay Alog, wala ito magagawa dahil takot din naman siyang mapahamak ang kanyang pamilya kapag sinabi niya ang kung ano ang tungkol dito. Nandun pa din yung pagdadalawang isip na baka hindi siya paniwalaan. Sumunod na linggo, ganun na naman, Sir Seth. Mayroon na namang ingay sa labas nun. Pero sa pagkakataong ito, naririnig ko ng boses ni Alog na tinatawag ako sa labas nun. Hindi ko na lamang yun pinapansin pa. Sa isip ko lang, sa susunod na gabi kami magtutuos kapag ako na lang mag-isa sa bahay nun. Kapag muling hinatid ni Oyong at Uyang itong tiyahin, tiyuhin at kapatid ko. Kahit pa makulong ako o kahit pa madisgrasya ako, basta ba madala ko rin ito sa hukay
para na rin akong nagganti sa pagkawala ni tatay. Patuloy sa pag-ingay ang nilalang sa labas. Hanggang sa mag-umaga na, bigla na lamang itong nawala. Kinabukasan pagkalabas ng bahay, doon ko nakita ang iilan sa alaga kong manok na wala ng buhay. At ang ikinagagalit ko pa, inihagis ito sa hagdan sa harapan ng bahay kaya umagang umaga ay napasigaw ako ng, "Duwag lang yung nagtatago sa dilim at sa kaanyuan ng pagiging halimaw para makipag-away." Sinasalansan ko ang mga namatay kong alaga habang paulit-ulit kong sinasabi yon. Tinulungan ako ni Tio Manuel na gumawa ng butas para doon ilibing ang mga manok. Nakita ko naman na dumating si Alog kina Roque. Pero sa pagkakaalam ko ay walang tao sa bahay ng mga ito. Maliban na lamang kay Roque na pumunta sa bahay habang nililibing ko ang manok nun. Ang pamilya nito ay bumaba kaagad ng patag. Matapos mailibing ang mga manok, kaagad na umalis sina Tio Manuel. Naiwan kami ni Oyong at ni Roque sa bahay. Hindi naman natatakot si Roque. Gawa ng may kaalaman din ito sa paggamit ng armas. Nagulat naman ako nang itong si Topher ay bigla na rin din pumasok sa bahay at dumaan pa sa kusina. Pero mas nagulat ako sa sinabi nito. Wala na umano si Pidik. Pinatay ito, kasama ng kanyang ina nun. Samantalang ang ama naman ito ay nawawala ayon sa barangay. Gusto naming puntahan si Pidik na mga panahon na yon, pero hindi na kami pinayagan pa ni Oyong. Ayon dito ay napakadelikado na umano ng sitwasyon. Nang araw din yun ay tinanggal ni Lolo ang lahat ng pangontra aswang sa bakuran namin. Ibang tipong para makapasok doon ng inilalang. Kinahapunan, umupo ako sa bakuran, gumagawa ng asalan. Bala ko kasi mag-asal ng baboy Ramon na nahuli ko nung Biyernes pa ng gabi. Nakita ko si Alog nun. Tinawag ko ito na lumapit na parang wala lang. Pero hindi lumapit yon. Ngumisi lamang ito habang matalas na nakatingin sa akin at nagsalita ito ng, "Gusto mo bang gawin ko sa iyo ang ginawa ng tiyuhin ko sa tatay mo?" Dahil sa narinig kong yon, tiningnan ko ito ng diretso at sinagot ng, "Bakit Alog? Duwag ka rin ba kagaya ng tiyuhin mo? Kaya papatayin mo ako ng patalikod? Dahil takot kang kapag harapan ikaw ang mapuputulan ng ulo?" Nagbago ang itsura ng mukha nito. "Nandun ako kung paano pinatay ng tiyuhin mo ang tatay ko, Alog. Alam ko rin kung paano niya kinalantaryo makatikong ina. Kaya kung iniisip mo na gagamitin mo laban sa akin ng malandi kong nanay, nagkakamali ka. Hindi mo magagamit yan." Namula ang itsura ni Alog. Tila ba nambigo ito sa kung anumang binabalak gawin. "Tandaan mo, Alog, mas galit pa ako sa ginawa mong pagpatay sa kaibigan ko. Kaya humanda ka. Kahit ikaw ang kadugo niya, ako maghihiganti para sa kanya at sa kanyang pamilya." Pinatigil na muna ako ni Oyong nun. Sa kauna-unahang pagkakataon ni nakita ni Alog si Oyong. Ganon din si Oyong kay Alog. Tiningnan ito ni Oyong ng diretsyo at nakita kong saglit na nahintakutan si Alog. Pero taas noo rin itong tinitigan si Oyong. Hindi nagsasalita si Oyong. Halata naman ang pagkabalisa ni Alog. "Oh, baka mamaya ikaw ay magtago, Alog ha. Hahanapin talaga kita kahit saang lupalop ka mapunta." Pinagdiinan ko ang salitang traidor at tuwag para manggigil ito at balikan ako mamayang gabi. Mabilis na lumipas sa mga oras. 10:00 na nang makarinig kami ng huni sa paligid. Hindi na ako nagdalawang isip pa at lumabas na ako hawak ang pana na ginamit ko sa pagpana sa baboy Ramo. Nakita ko ang isang malaking ibon na nasa sanga ng kaimito nun. Inasinta ko ito. Ibinuka nito ang pakpak para sana lumipad pababa ng puno pero
nang tamaan ito ng pana sa pinakapuno ng pakpak niya. Bumulusok ito pa ay lalim. Pagbagsak nito sa lupa ay unang itsura nito na siyang sandi para mas lalo pang bumao ng pana sa kanyang pakpak. Tumagos ito sa kanyang likuran. Lumapit ako at binunot ko yon. Sumigaw ang nilalang na yon at hindi na makagalaw. Napangiti ako dahil tumalab ang orasyon na inihip ni Lolo sa panang yon. Maya-maya ay bigla na lamang meron akong nakitang nilalang na papalapit sa akin. Si Alog yon. Pero bago pa man ito tuluyang lumapit, bigla na lamang itong sumemplang sa lupa. Doon ay nakita ko si Topper at Roque. Sila ang may kagagawan ng pagkatumba ni Alog. Babangon pa sana ito pero hindi na nito nagawa pa. Pinakuan na ito ng dasal ni Uyong. Ang ibon naman na kanina ay natamaan ng pana nun. Unti-unti nang bumalik sa normal na kaanyuan. Alam niyo kung sino yun, Sir Seth? Si Nelson. Yung, si Nelson to yung kalaguyo ni nanay. Sabi ko kay Uyong. Nilapitan ni Lolo si Nelson sa una-unahang pagkakataon. Nakitaan ko ng galit si Lolo. Pero malumanay pa rin itong nagsalita na, "Hindi kami demonyo na kagaya mo, lalaki. Pero sisiguraduhin kong iindahin mo yung sugat mo habang buhay. Hindi ka namin papatayin. Mamamatay kang nagdurusa sa sarili mong kasalanan. Pareho nitong pamangkin mong si Alog. Magiging lantang gulay na kayo habang buhay. Sige na, alis na." Hindi ko naman alam kung saan kumuha ng lakas ang dalawa. Mabilis sa mga itong tumakbo palayo. Sinundan namin ang mga ito pero hindi pa man nakatawid ang mga ito sa ilog na siyang daan papunta sa lugar nila Pidikay. Unti-unti nang nanghina ang dalawa. Ayon pa kay Uyong, hindi na umano magagawa ng mga ito ang makabalik sa lugar sa may dingle. Hindi rin malalaman ng mga kaanak ng mga itong naroroon sila na nangihina na. Magiging malakas pa rin ang presensya ng mga ito sa kanila pero habang buhay na ang pagiging baldado ng dalawa, mamamatay lamang sila kapag may kaanak silang makakasalo ng pagiging aswang. Yun ay kung mabigyan sila ng pagkakataon na makita pa ng kanilang kamag-anak. Hindi ko alam kung ano ang ginawa na mahika o sa bulag ni Uyong sa kanila. Pero sa tingin ko ay pinaghandaan nito ni Uyong. Alam niyang darating yung araw na yon. Ang tanging alam ko lang ay nakapaghiyanti na ako sa kanila. Hindi na namin muli nakita pa ang aking ina. Patuloy kaming namuhay ni Elena kasama ang aming pamilya na sina Uyong at Uyang, Tiyo Manuel at Tia Alicia.